And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Bansang China, walang planong pahupain ang tensyon sa may West Philippine Sea. Ayon po yan mga kapatid sa ating AFP. Na ang ibig sabihin mga kababayan, talagang itutuloy-tuloy ng bansang China mga kapatid yung mga harassment na ginagawa nila sa ating mga tropa dyan sa may West Philippine Sea hanggat hindi tayo sumusuko. Hanggat hindi natin ipinapaubaya yung ating teritoryo sa kamay ng China. Hindi rin sila titigil mga kababayan sa kanilang ginagawang harassment dyan sa atin sa may West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaksyon. Kinundi na ng Amerika ang pambabangga ng China sa dalawang Coast Guard vessels ng Pilipinas kahapon. Tingin ng militar, sinyalis ito ng walang planong pahupain ng China ang tensyon sa rehiyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Alam niyo mga kapatid, una pa lang, noong nakaraan pa lang mga kababayan, sinabi ko na sa inyo na itong China talaga, kahit anong klaseng kasunduan ang pasukin natin, kahit anong klaseng mga agreement yan or dialogo ang gagawin natin dyan mga kapatid, hindi talaga titigil ang China sa kanilang mga illegal na gawain dyan sa ating teritoryo sa may West Philippine Sea hanggat hindi nila binabawi mga kababayan yung kanilang sinasabi na illegal yung arbitral award na pinapanindigan ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Hanggat hindi nila binabawi yun mga kapatid at kinilala yung arbitral award na meron tayo, hindi yan titigil ang China mga kababayan kasi naniniwala sila or gusto nilang paniwalain yung kanilang mga sarili at maging ang iba't ibang bansa na nakonektado diyan sa issue sa may South China Sea na sa kanila talaga mga kapatid yung buong South China Sea diyan at sakop nila yung West Philippine Sea. Ganon yan mga kababayan. Kaya ang China, dinideny nila yung arbitral award natin at tinatawag nila mga kapatid na illegal. Kasi ang gusto talaga nila mga kababayan, sakupin yung buong South China Sea. Kaya hindi nila nire-respeto yung mga kung ano mang meron dokumento tayo na nagsasabi na sa atin yung West Philippine Sea na yan at wala silang karapatan dyan. Tuloy! Sa kabila ng kasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, kumbinsido ang Armed Forces of the Philippines na hindi nawala o nag-iba ang intensyon ng China na kamkamin ang buong South China Sea. Patunay daw dito ang huling insidente ng pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escorda Shoal kahapon. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ito, matagal ko na itong sinasabi mga kababayan, kahit anong dialogo natin dyan sa bansang China, never yan mga kababayan na magmiminor sa kanilang mga activities dyan sa West Philippine Sea. Diba? Hindi mangyayari mga kapatid na itong China magto-tone down at mas piliin yung mapayapang negosasyon sa issue dyan sa may West Philippine Sea. Hindi yan mga kababayan mangyayari. Kasi ang China mga kapatid, ang gustong ipakita ng bansang China na kayo ang sumaludo sa amin. Hindi pwedeng pakinggan namin yung hinaing nyo. Yung sinasabi namin ang dapat nyong pakinggan. Kasi kami ang makapangyarihan dito sa Southeast Asia. Diba? Ganon yan mga kababayan. Ganon ang gustong ipakita ng China. Sa Asia, kami ang Diyos. Kaya hindi pwede na kami yung makikinig sa inyo. Sa mga gusto nyong imungkahi dyan. Dapat kami yung pakinggan nyo. Kasi pag hindi kayo nakinig sa amin, gigipitin namin kayo. Ganon yan mga kapatid. Kasi nga itong China mga kababayan,
nasobrahan, no? Nasobrahan na sila sa pagiging ganid nila. Naniniwala kasi sila mga kapatid na sapat na yung kanilang mga resources, no, diyan sa kanilang bansa sa kahit anong hamon, mapagyera man yan o mapaekonomiya man yan. Naniniwala sila mga kababayan na sapat na yan na kaya nilang lumaban sa kahit anong hamon. No, lalo na't nakikita nila dito sa Asia mga maliliit lang na bansa, mga kapatid, yung mga katabing bansa nila. Ganon yan. Kumbaga, ang gusto ng China, mga kapatid, yung terms and condition lang nila ang dapat pinapakinggan ng mga katabing bansa nila, especially sa atin. No? Gusto nila, kami lang yung pakinggan nyo, hindi kami makikinig sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo kaming pakinggan, magkakaproblema tayo dyan. Parang gano'n yan, mga kapatid. No, noon ko pa sinasabi yan. Kanya nga lang, itong ating presidente kasi, mga kababayan, siyempre, ayaw din niya talaga ng gera, mga kababayan. Ayaw, hindi naman talaga natin hinahanga din ng gera. Baga, gusto lang talagang idaan ni President Marcos sa mapayapang paraan. Kanya nga lang, mga kababayan, tayo lang kasi ang may gusto ng gano'n Ang China, hindi. Diba? Hindi, mga kapatid. Isang sagot lang kasi ang gusto ng China, no? Ang isurrender natin yung ating teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. At diyan lang sila, mga kababayan, titigil sa kanilang mga harassment sa atin. Pag sinuko na natin yan, mga kapatid, yung ating teritoryo na kanilang inaangkin. Tuloy. Nabutas ang dalawang barko dahil sa insidente. Their presence is illegal, their actions are coercive and aggressive, their messages are deceptive. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakatuon lang sa ayungin show ng kasunduan ng dalawang bansa sa ginawang bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China noong nakaraang buwan. Sa ayungin show, nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbi ngayong outpost ng AFP. Kaya tingin ng militar, hindi malabong ituloy pa rin ng China ang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa ibang bahagi naman ng West Philippine Sea. Wala namang problema Di ba? Kung yan ang gusto nila, makipagharasan or harasin tayo, yun ang gusto talaga ng mga kapatid. Wala namang problema. At least ngayon, nagbigay na ang ating Pangulo ng kanyang tawag nito. Nagbigay na siya ng kanyang basbas sa ating sandatahang lakas. Na kung sakaling may ginawa ang China sa atin, yun din ang gawin natin sa kanila. Kumbaga, ngipin sa ngipin, yung labanan ngayon dyan. Kung gusto talagang subukan ng China, itong mga kasundaluhan ng Pilipinas, open naman tayo, mga kapatid. And ito lang, guys, ito kasi China, mga kapatid, halatang sobrang takot nila sa atin. Diba? Sobrang takot nila, mga kapatid. Sa kabila ng mga ganyang klaseng harassment nila, mga kababayan, hindi pa rin nila magawa, mga kapatid, na kumitil ng buhay ng isang Pilipino. Kasi takot silang ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Tingnan nyo, mga kababayan, 3 to 4 years from now, wala pa rin mamamatay yung Pilipino dyan dahil sa mga ganyang galaw ng China. Dahil yung mga harassment nila, mga kapatid, kinokontrol nila yung level niyan. Kumbaga, ginagawa ng China, mga kababayan, na dapat manatili tayo sa ganitong level lang ng harassment na kung saan hindi pa matitrigger yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Dapat hindi tayo umabot sa ganong level. Dapat sa level lang na to, ito yung i-maintain natin na klase ng harassment para safe tayo sa gera. Kasi, mga kapatid, real talk lang, itong mga ganitong klase ng gawain ngayon, itong mga ganitong klase ng panghaharas ng China sa atin, hindi pa po ito sapat, mga kababayan, talaga na i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Kaya ang China, dito lang yan sila sa level na yan. Iba't ibang klase ng panghaharas, mga kapatid, pero hindi sila lumalagpas sa level ng harassment na kung saan may posibilidad na matrigger ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Kasi nga, mga kababayan, takot din sila sa gera. Ganon lang yan, mga kapatid. 3 to 4 years from now, mga kababayan, walang mamamatayang Pilipino dyan, dahil dyan sa mga panghaharas ng China. Kasi takot sila dyan, mga kapatid. Diba? Takot sila, mga kababayan.
No? Ayaw din nila sa giyera. Oh. Kaya ngayon, dinadarag nila tayo mga kapatid. Hanggang pandadarag lang yan talaga. No, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Itong China, nagko-control lang yan. No, kinokontrol nila. Kasi sila mismo, hindi sila sigurado na kung sakali mang magkagera, mananalo sila. 'Di ba? Well, tayo naman, aminado naman tayo mga kapatid. No, na maliit lang tayo na bansa. Pero, hindi tayo magpapaapi at hindi tayo susuko sa bansang China. 'Di ba? Yung sa kanila lang dyan mga kapatid, dinadarag-darag lang nila tayo, baka sakali, no? And ito lang ang pinakalas na alas ng China, no? Para matigil yung issue dyan sa may West Philippine Sea. At ano yon? Ang sustentuhan yung kanilang manok dito sa loob ng ating bansa. At sino yon? Ang kampo nila, former President Duterte. 'Di ba? Kaya pinipinance sila ng China mga kababayan, no? Kaya sinusuportahan sila ng todo-todo ng China kasi gustong mangyari ng China mga kapatid, no? Nadaanin na lang sa politika, no? Yung kanilang yung kanilang interest sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi nila madaan, kumbaga hindi nila kayang sakyan yung consequence sa giyera. Kaya ang ginagawa nila mga kapatid, fina-fund dito ang kanilang mga manok sa loob ng ating bansa. Sinusustentuhan nila lahat ng pangangailangan, binibigay nila. No? Kasi yun lang ang pinaka the best na paraan mga kababayan para ma-take over nila yung ating teritoryo. Ang patalsikin ang kasalukuyang gobyerno or kung sino mang leader na against dito sa bansang China. 'Di ba? Yun lang mga kapatid. Kaya wag na tayong magtaka na sa tuwing may mga harassment na ginagawa ang China sa atin dyan sa may West Philippine Sea, sinasabayan din ng kanilang mga mautog rally dito sa loob ng ating bansa. Kasi nga mga kababayan, collaboration po yan ng kampo nila former President Duterte at ng gobyerno ng China. No, ganun lang kasimple intindihin yan mga kapatid. Kasi ang China, umaasa na lang din talaga ngayon yan dito sa tulong nila Duterte para maangkin na nila ng lubusan yung West Philippine Sea. Kaya nga ngayon pa lang mga kapatid, di ba? Tingnan nyo ang grupo nila Duterte mga kababayan. Pinapaniwala nila mga Pilipino na wala naman daw ang West Philippine Sea talaga sa mapa. At katang isip lang yan mga kapatid. Ganon ang campaign nila. Kasi nga gusto na nilang kumbaga tinuturo na yan nila mga kababayan para kung sakaling mapaalis nila si Marcos sa posisyon, abay madali na lang sa kanila mga kapatid na ipamigay sa mga taga-China yung West Philippine Sea na yan. Kasi nga wala naman daw talagang West Philippine Sea mga kababayan sa mapa. And yan guys, hayagan na po yung sinabi nitong mga vloggers itong mga vloggers ni Duterte tulad dito nila sa Surugando at maging si Vic Rodriguez mga kapatid, sinabi din niya yan na walang West Philippine Sea na makikita sa mapa. Sa navigation map daw, wala daw West Philippine Sea mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin to. If you notice, after the BCM and the successful RORE in Ayungin Shoal, we had the Baho de Masinloc incident, we have the Sabina Shoal incident. Agad namang kinundanan ng Amerika ang panibagong harassment ng China. Ayon sa US State Department, nalagay daw sa panganib ng China ang buhay ng mga Pilipinong tripulante dahil sa tahasan nitong pagbangga sa ating mga barko. Nanawagan din ng Amerika sa China na sundin ang international law at tantanan na ang agresibong asal na nagpapalala ng tensyon. Ako mga kapatid, ako umaasa dyan eh. Hindi na yan kinikilala ng China, yung mga international law na yan. Yung alang arbitral award natin, hindi na magawang respetuhin eh. At tinawag pa nilang illegal. Kaya how come nasusunod pa yan sa international law mga kababayan? No? Malabo yan mga kapatid na sumunod itong bansang China. Kitang-kita naman mga kababayan. Kung meron pang interest yan o kung meron pang planong sumunod yan, kung takot pa yan sa mga ganyang batas, mga international law na yan, hindi matagal na sanang tumigil itong China sa kanilang mga harassment dyan. Kanya nga lang mga kapatid, wala eh. 'Di ba? Wala silang respeto. Ayaw nilang sundin. Ang sa kanila lang mga kababayan, ang gusto lang nilang mangyari, pagharian ang Asia. Kasi yun naman talaga
ang pinaka-aim nila mga kapatid, ang maging makapangyarihan dito sa Asia at kontrolin, no, lahat ng negosyong pumapasok dito sa Asia or mga negosyanteng gustong pumasok dito sa Asia. Gusto nila mga kababayan, gusto ng bansang China na sumangguni muna lahat ito sa kanilang bansa, no, bago nila pasukin lahat ng mga bansa dito na katabi ng bansang China dito mismo sa Asia. 'Di ba? Ganon ang gusto nila, ang makuha ang buong kapangyarihan dito sa Asia mga kapatid. That's why itong West Philippine Sea na yan, na teritoryo natin, gusto nilang kunin yan. Kasi parte yan mga kababayan sa tinatawag na strategic point, no? Yan yung isa dyan sa nakikita ng bansang China mga kapatid. Kaya sinisikap nilang makuha yan. Maliban pa dyan mga kababayan sa mga langis na nakadeposito. No? Maraming purpose mga kapatid. Malaking bagay ang teritoryo natin yan. No? Kung kaya't pinagkakainteresan yan ng China. Ang dami niyang pwedeng gawin dyan mga kababayan. Kaya hindi talaga siya tumitigil sa pag-aangkin sa ating teritoryo. Kasi malaki ang pakinabang dyan mga kapatid ng bansang China kung sakaling tuluyan na nilang makuha yung teritoryo nating yan. Tuloy! Alalahanan din ng US and China na may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Sakop daw nito ang anumang pag-atake sa kahit anong barko ng Pilipinas sa South China Sea. Kaya nga mga babayan alam ng China yan, aware ang China dyan. Kaya nga yung kanilang level ng panghaharas ay kontrolado nila. Sineset talaga nila yan mga kapatid sa iisang level lang na dapat hindi sila sumobra dito. Kasi pag sumobra sila dito, delikado, may chance, malaki ang chance na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at bansang Amerika. 'Di ba? Ganon yan mga kapatid, kinokontrol nila yung level ng kanilang harassment. Iba't ibang klase ng harassment yan mga kababayan, pero iisa lang ang level niyan. Iniingatan nila na wala talagang masawi na mga Pilipino tuwing gagawa sila ng kung ano-ano mang panghaharas sa atin. Para safe sila sa giyera. Kasi nga pag may namatay, ma-invoke ang Mutual Defense Treaty, giyera na mga kapatid. Kaya itong China, nag-iisip din. Marunong din talaga mga kababayan. Marunong din talaga sila. Tuloy! Tingin naman ng AFP, batid ng China ang tungkol sa Mutual Defense Treaty. Kaya kahit madalas mangharas, kalkulado ang bawat kilos ng China para hindi ito mauwi sa gera. All Tama of the yun. actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia will be below the threshold of conflict. Tama mga kapatid, may threshold sila na kinukonsider dyan. Meron silang threshold na dapat sa ganito lang hanggang dito lang tayo di tayo lalampas dito Kasi once lumampas tayo dito banda, pag lumampas tayo sa threshold natin, baka mapasama pa tayo dyan at baka mauwi ito sa gera. Hindi pa tayo ready. Mapatay tayo pagka nagkagera. Bagsak yung ekonomiya natin pag nagkagera, mahirapan na tayo makabangon yan. And maraming kakampi ang Pilipinas. Kaya itong China mga kababayan, doon lang talaga sila sa sinasabi nilang threshold, yung level na sineset nila. Yung level of harassment, nandun lang sila. Paulit-ulit lang sila sa ganong sistema mga kapatid. Iba't ibang klaseng harassment yan, pero yung level nun mga kababayan, mini-maintain nila na hindi ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at bansang Amerika. Kasi ayaw din talaga nilang gera mga kapatid dahil alam nila na pag nauwi ito sa gera, mahihirapan nga silang makabangon mga kababayan. Ganon ang ginagawa ng China mga kapatid. And tayo naman, willing naman tayo Willing naman tayo sa kahit anong hamon ng China. Hindi naman tayo umaatras mga kababayan. Kanya nga lang, kung pwede namang idaan sana sa mapayapang paraan, para matigil na ito, bakit hindi? Kanya nga lang ang China mga kapatid, walang plano na pahupain ang kahit anumang tension dyan sa may West Philippine Sea hanggat hindi tayo nagko-concede mga kababayan. Hanggat hindi natin sinasabing, sige, sa inyo na yan, hindi titigil ang China sa panghaharas sa atin. Sila ang may problema mga kapatid. Hindi sa atin nanggagaling ang problema, kundi sa kanila mga kababayan. Tuloy! It will not reach the point that they will initiate escalation to the point of conflict. Sa monitoring ng Philippine Navy, lalo pang dumami ang mga China Coast Guard vessel
warships at militia sa West Philippine Sea. Mula sa dating 92 lang noong nakaraang linggo, umabot na ito ngayon sa 129. 41 sa mga ito ang nasa ayungin. Para tapatan yan, dinagdagan din daw ng militar ang air surveillance flight sa mga okupado nating teritoryo, gayon din ang pagpapatrolya ng ating mga barko. Nagbabalita mula sa front. Alam niyo mga kapatid, simple lang yan eh. No. Kahit anong dami ng mga barko ng China dyan, hanggat hindi tayo bumibitaw, no, hanggat naninindigan tayong sa atin yan, walang magagawa yung dami ng barko ng bansang China dyan, mga kababayan. No. Walang mangyayari dyan sa kanilang claim, mga kapatid. Kahit magdala pa sila ng 1 milyong barko dyan, hanggat sinasabi natin na sa atin yan, yung teritoryo na yan, no, lalabas at lalabas pa rin, mga kababayan, no, yung katotohanan na wala talaga silang karapatan sa West Philippine Sea at mananatili yan, no, na teritoryo ng Pilipinas. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lang itong video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video ngayon, mga kababayan, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood, at mag-share na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga opinion. Ano bang masasabi nyo dito, mga kababayan? Willing ba kayo na ipaglaban ang ating teritoryo laban sa bansang China? No, kasi kung ako tatanungin, mga kapatid, willing na willing po ako. Hanggang dito na lang. Adios.